Kanya. O ayaw mo paabala, ang buhay mo ay laging gugulo kung wala si Kristo sa'yo. Pag-isipan kung anong ligayang iyong malalasap doon sa kalwalhatian. Puso mo'y buksan, si Kristo yang yayahan, kaligtasan tunay na makakamtan. Sumagot ka na ba sa Kanya? O ayaw mong paabala, ang buhay mo ay laging gugulo kung wala si Kristo sa'yo. Pag-isipan kung anong ligayang iyong malalasap doon sa kalwalhatian. Puso mo'y buksan, si Kristo yang yayahan, kaligtasan tunay na makakamtan. Pag-isipan kung anong ligayang iyong malalasap doon sa kalwalhatian. Puso mo'y buksan, si Kristo yang yayahan, kaligtasan tunay na makakamtan. Kaligtasan tunay na makakamtan. Bigay po natin kay Pastor para po sa ating afternoon message. Pastor, please. Mayroon na lang po tayong dalawang Sunday para sa ating indwelling, infilling of the Holy Spirit and the power of God within us. At sa mga men, ako po'y natutuwa at ako'y sinagot ng Panginoon na tuwing tayo po ay mayroong pagsasamba at pag-worship ay nakalaan kayong handang tumulong sa katawan ni Kristo. Lahat na tayo nagpa-function, okay? Ang akin lang na panalangin na pag may natuklasan tayong hindi kaya-aya sa mga kapatid, wag nating biglain. Okay? Dahan-dahan tayo panalangin, ang Diyos pa rin magbabago sa bawat isa. Amen? So, tayo po lahat naman ay binago ng Diyos. Minsan nakakalimot, katulad ng Israel. Ang Israel paulit-ulit, pag nagkaka-problema, dadaing sa Diyos, iiyak sa Diyos, ang Diyos ay makikinig, magpapadala ng propeta, at pag nandun ang propeta, magsasamba ang Israel, at habang nagsasamba sila, nakakalimot ang iba, nakakagawa ng mali sa harapan ng Diyos, papaluin ng Diyos, iiyak sa Diyos, pagpapadala ng panibagong propeta. Ganun po tayo. Kaya dito tayo ay may kanya-kanya tayong mga talentong pinagkaloob ng Diyos, kung ano ang kaya nating itulong sa kapwa na nahihirapan siyang umalis doon sa kanyang gawi o pag-uugaling ganon. Pag-pray natin na habang tayo po ay gumagamot sa kanila, habang nagpapainom ng gamot sa kanila, hindi sila masubrang mapaitan at baka sila'y masuka. Nakakaunaw po tayo. Okay? Alam natin, gusto natin gumaling agad. Inom ng gamot, nasusubrahan. Okay? Baka magrabe. Ano po? So ngayong hapon ay isa sa presence of God sa buhay ng isang Kristyano, paborito nyo ito. Subukan natin kung kaya nating i-memorize. Alam ko mayroon dito sa loob natin, alam na alam nito. Psalms 23, 1 lang. Okay? Akala nyo buong verse. Walang tinginan sa Bible, pero ang Bible natin naka-ready. Sana magsitayo, basahin natin or memorize natin at least sino ang makakaya ng verse 1 to 6. Okay, Psalms 23, the Lord is my, ready, begin.
The Lord is my shepherd, I shall not want. He wala na. Anyway, so kung di na ninyo naalala, hanggang doon lang muna tayo sa verse 1 at ituloy natin, tingnan natin sa Psalms 23 at akala ko kaya pa natin, di na pala. Okay. Isa sa nang hinahanap ko po kasi yung presence of God sa buhay ng isang Kristyano, isa ito sa nakita ko, Psalms 23. Okay. Nandiyan na po kayo? Verse 1, sabay-sabay. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for my name sake. Yea, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff comfort me. They prepare a table before me in the presence of mine enemy. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me in the days of my life forever. Kaya niyo bang kantahin yung chorus ng Surely Goodness? Alam niyo po ba ito? Surely goodness and mercy. Okay, sabay-sabay dito lang po sa verse 6. Surely goodness, when they sing, surely goodness and follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Yung dulo. And I shall dwell in the house of the Lord forever. And I will peace in spread for me. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po na kung hindi dahil sa iyong presence, Lord, di namin alam kung saan na po kami pupulutin. Di namin alam kung saan na po kami mabubuhay dahil kayo ang nagli-lead sa amin kung saan ang may green pasture na aming pagkakakunan ng aming ikabubuhay. Lord, may mga kapatid kami na walang hanap buhay, pero alam namin binubuhay niyo po sila. Kayo po naglilid sa kanila, Panginoon, sa tamang mga tao, parang siya po ay matulungang makaraos sa kanyang pinagdadaanan. Dahil kayo ang aming pastor, kami ang iyong mga tupa. Salamat po sa iyong presence, sa iyong kapangyarihan, sa indwelling mo sa aming mga puso. Kayo po ang manguna, kayo po ang maitaas, kayo may pangalan ngayong hapon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. So, hindi po muna tayo papasok dito sa verse 1, 2, and 3. Introduction muna tayo. So, dito po ay, ang Psalms 23 ay, majority po sa Biblia, ay isinulat ng mga taong humble, hindi hambog. At kanina nag-uusap kami ng mga men, at ang sabi nga ni Brad Hazel na pinipilupos po daw siya ng kanyang kaibigan, at sabi, ngayon, iman ngayon, kasi sa tao lang yan gumawa. Opo, kasi ang taong ito ay ininspira, binigyan ng inspirasyon ng Diyos, na mapagdugtong-dugtong niya ang nangyari mula nung kay Moses, hanggang sa sumunod kay Moses, sila Enoch, at hindi niyo po ba alam na ang pinakamatandang libro sa lahat ng libro ng Bible ay ang Book of Ano na? Genesis? Sure ka? Sino pa po? Mayroong guess? Pinakamatandang book sa Old Testament. Si Job. Yan po ang pinaka-oldest sa lahat. Kaya nagkasundo ang mga writers na ito ay inspired. Unang-una, nakalagay doon na kapag tayo daw ay nasusubrahan ng problema, para pala tayo magginto. Ang ginto po, para maging pure na ginto, ang gatong nito ay hindi lang 4 o 5 beses. Dinudubli-dubli ang gatong nito hanggang sa sobrang apoy, sa sobrang problema ng buhay natin, tayo ay napupurified dahil sa salita ng Diyos. Okay? So,
Nagkasalita dito, usap, dito ka sa unahan, maupo. Nag-uusap kayo, dito sa unahan. Hindi maiwasan nag-uusap. Dito, yan. Para hindi kayo mag-uusap. Now, ibig sabihin po, ang Biblia inspirado ng banal na Espiritu ng Diyos. Ang ibig sabihin natin ito, ang Diyos ibinigay niya ang kanyang puso. Kaya sabi ko po baga, ang salita ng Diyos ay ang isip, ang puso, at ang buhay ng Diyos. Bakit po? Sa Old Testament, itinuturo ang paparating na Kristong tagapagligtas. Ipinakita ito doon sa mga sinyalis ng ipod ng pare. Nandaan lahat yan ng mga sinyalis noon. Yung mga batong yun na 12 ay kasing katulad ng 12 tribo. At yung dugo doon na pagpapatay ng isang tupa ginawa sa kay Aidan at Eva na sila po ay dinamitan ng Diyos nung sila po ay nagkasala, na wala ang kabanalan. Kumilos ang Diyos, dinamitan sila, nagpatay ang Diyos ng isang napakalinis na tupa na yan ay picture ni Kristo na siyang magtatakip sa ating kasalanan sa New Testament. At nung si Kristo ay mamatay, itinuturo ng mga disipulo ang nagdaang Kristo na nagdusa sa krus dahil binayaran niya ang ating kasalanan. At nung siya po ay namatay sa krus, dala niya ang ating kasalanan. Ang pumalit sa atin ay ang kanyang righteousness na tayo naniniwala sa ginawa niya. Tayo po ay nagkakaroon ng kabutihan o damit ng kabanalan. Okay? So ngayong pong gabi ay o hapon, ay ito po ay isa sa patunay na ang salita ng Diyos ay inspira at inspirado ng banal na Espiritu, at ang bawat sulat dito ay inire-reflect, ipinapakita, idinidemonstrate na ang salita ng Diyos ay mula sa Diyos at walang makakakopya ng mga ito. Sabi ng iba, bakit may diablo doon at may salitang diablo? Inilagay yun doon para malaman ninyo ano ang itsura, anong pag-uugali, anong mayroong pandaraya, ang diablo. Tama naman sa school natin, tinuturo ng ating teacher na si David, ang sabi niya, namula tayo sa kultura ng mga Pilipino na ang demonyo daw may sungay, mapula ang mata, ang tinga ay patulis. Sino nakakita ng ganito? Nung ako po ay 7 years old, magi-grade 1, nung panahon na natin, anong taon yon, ay pumapasok kami sa isang karnabal. Nandun na nakadrawing, mapula ang mata sapagkat yung pala may ilaw na pula, kaya ako'y takot na takot. Diba? Nung nag-high school, sa isang Dominican school, ay nakita ko at binasa ko ang Bible, mali pala ang tinuturong yun ng mga nagdo-drawing noon. Sapagkat si Lucifer pala ay pinakamagandang anghel na nagyabang sa kanyang sarili na ang sabi niya, gusto kong maging Diyos din ako at ayoko na magsilbi sa Diyos, gusto ko na ako ang pagsilbihan. Kaya ang sino mang nagmamayabang na tao, katulad ni Lucifer, ay katulad po ng pandaraya ni Satanas. Now, yan po ay naging nasulat sa Old Testament, sa Book of Job, ay naituro doon na ang pandarayang ito, na ang sabi ng Genesis, ang seed ng babae ay dudurugin ang kanyang sakong, na kung saan na darating po ang tagapagligtas at ang mundo ng mga taong maniniwala. May tao pong hindi naniniwala. Nung nabuhay si Kristo, ang dami iskriba at parisiyong nanunod sa Kanya. Never sa Kanya maniniwala sapagkat ang sabi nila, ikaw hinihintay naming tagapagligtas. Yung mayroong siyang mga sundalo at nakakabayo siya sa isang magarang kabayo at mayroong siyang korona at mayroong siyang siptre. Hindi katulad mo. Ikaw ay anak lang ni sino ba yung karpintero ni Joseph at saka ni Mary. Kaya po doon po sa mga Israelita, akala nyo dahil sa bayan ng Diyos, lahat yun pupunta ng langit, diyan kayo mali. Maraming Israelita, ang galing nila sa mga ritual. Gawa ng kayo, sapagkat ang bayan ng Israel na buhay sa mga ritual, pinuro ng mga bata pa lang yan, doon sa kanilang pintuan may mga tapayan ng tubig, bago ka pumasok sa bahay, maghugas ka ng kamay, paa. Yan po ay mga ritualis ng Old Testament. Yan po ay mga gawa ng kamay sa Old Testament. Pero pagdating sa New Testament, ginawa na ni Kristo once and for all na ang paglilinis sa isang tao ay hindi nagmumula sa kanyang loob, kundi ang kalinisan ito ay nagmumula sa ginawa ni Kristo sa krus. Hindi yung ginagawa ng tao. Now, baka mapunta tayo doon sa pinaka-broad na ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin mga kapatid, ang Biblia ipinapakita sa atin at ine-express to ang relasyon natin sa Diyos at ang kanyang mga anak. Ang Israel ay bayan ng Diyos, pero hindi lahat sila ay kasama sa mga ililigtas ng Panginoon pagdating ng panahon. Bakit po? May mga nagre-reject doon kay Kristo.
Doon sa mga nakita nyo sa Wailing Wall, yung nagibang pader ng templo, andun yung mga Israelita nagpipray. Nakita nyo naggaganon, ang mga teenager na mga Hudyo, kulot, nandito yan, magkabilang side. Ibig sabihin, ilagay doon sa Joshua ba yun, 1:8, habang kayo naglalakad, ilagay sa inyong daliri, ilagay sa inyong mga isip, at habang kung anong ginagawa, ituro ang Biblia sa kaya ganun po ang ginagawa nila. Nagre-recite yan at siging paikot ng kanilang buhok. So, yun po ang ritual. Sa New Testament, ang maganda, ituro mo sa anak mo mula si train up a child, habang siya po'y lumalaki, sabi kay Timothy, anong itinuro sa iyo ng lola mo? Tinuro siya ng mama mo, ng papa mo, galing sa Bible. Panindigan mo at ipakilala mo na ang Kristong nagliligtas sa krus, ang siyang magliligtas sa siniman at hindi ang simbahan, ang reliyon, kundi ang Kristong namatay, nagdusa para bayaran ang ating kasalanan. Now, bakit sinabi dito sa time na ito o sa sinulat ng Psalms 23, the Lord is my shepherd. Ano pong ibig sabihin? Una, okay, the Lord is my shepherd, ang ibig sabihin po ni David, bilang siya po nagsulat nito, okay, ang ibig sabihin niya, kung gusto niyo isulat, number 1, the Lord is my shepherd, ibig sabihin, the Lord is my owner. Ang Diyos ang may-ari sa akin. Kaya nga sabi niya, the Lord is my shepherd means, mga kapatid, sa history ng mga Israelita at bihira dito sa Pilipinas, mayroon pa ng konti-unti, pag bibili ka ng isang tupa, para malaman ng kapitbahay mo na hindi ito tupa niya, brother, anong gagawin mo? Para may palatandaan ka. Anong ginagawa doon sa lugar niyo, kapatid? Sa Northern Mindanao, anong ginagawa nila pag mayroon kang baka, kalabaw, anong ginagawa para iyan malaman ng kapitbahay mo na sa'yo yan? Lalagyan mo ng marka. Amen. Praise the Lord. Diba? Tatatakan mo yan. Ang Israelita po, binubutas ang tenga. Diyan na tayo papasok, di ba? Pagbubutas ng tenga. Pero alam ko, ang isang Amerikanong itim, na matangkad, na magaling mag-basketball, ay mayroon ding butas sa tinga. Ang pangalan niya ay si Rudman. Di ba? Sikat ito eh. May butas sa tenga. Ayan ba, Pastor Israel? Pwede dahil ang kulay niya. Di ba? Pero ang problema doon, iba ang naging connotation ng butas sa tenga niya. Mamaya explain ko kung bakit. Number 1, the Lord is my shepherd. He is my owner. Number 2, okay, the Lord is my manager. Okay? Number 3, the Lord is my shepherd, the Lord is my controller. Ayan na. Ayan na. Diba? Hindi pwede. Pag gusto kong magpakitang gilas, ako lang ang magaling sa lugar na ito, ako nagtutuloy sa alambre. Diba? Kaya minsan alam niyo mga Kristiyano na nagsasabing Kristiyano pero hindi niya maiwanan ang gusto ng kanyang laman. Kasi bakit? Hindi ang Panginoon niya ang nagkukontrol sa kanya. Siya ang nagkukontrol. Pag gusto niyang makikipag-inuman, nakikipag-inuman siya eh. Tama? Tapos sasabihin mo kay Kristo ka, diba? Hindi pa pwede. Hindi tayo pa pwedeng ganon. The Lord is my shepherd. Ano yung number 1? He is my owner. Pag-aari ka ng Diyos. Number 2, He is your manager. And number 3, He is your controller. Eto pa, bakit tayo nagkakaroon ng high blood? Hindi mo inaya ng Diyos mag-control sa'yo, kundi ikaw sabi mo, hindi po pwede yan, hindi po pwede yan. Gagalit ka. Nung nagalit ka, umakyat yung dugo mo. Na high blood ka. O anong mangyayari sa'yo? Kasi ikaw ang gusto mo mag-control sa buhay mo. The Lord is my controller. Isa pa pong sinabi ni David dito, ang sabi ni David, I am not my own. Hindi ko pagkaari sarili ko. Okay? I belong to my... Yung pong ibig sabihin, the Lord is my shepherd. I belong to my shepherd, ang Panginoon. Okay? He owns me. He manages me. He controls me. Bakit pag mainit ang ulo mo,
bigla ka nagtatantrum. Nagugulat yung mga kapitbahay at mga kasama mo sa bahay. O baka pati sa church, nagwawala ka. Ay, hindi ka matawag. Nagkukontrol kayo sa sarili mo. Hindi nyo ako kaya. Ikaw kasi nagkukontrol sa sarili mo eh. Shepherd mo ba ang Panginoon? Pati yung hatred mo, ikaw nagkukontrol? Hindi ka uy, tama na. Isabi, hindi, pwede. Hindi po pwede magpapapi ako. Ikaw ang controller sa sarili mo. Tama. Ikaw usap pa ba ako? Wala na yata eh. Amen. Diba? Kaya akala ng mga Kristiyano ngayon okay lang. Tama naman sa Bible. Magalit ka. Pero anong klaseng galit yon? Diba? Banal na galit. Pwede ka magalit, pero hayaan mo, pagkahapon, wala na. Di ang mga ibang Kristiyano hanggang bukas. Sabi niyo, huwag ka magpapakita sa akin. Nung ibinaptize ako, nakalitaw ito. Pero may mga ganun pang kaisipan. Iba talaga ang mga tao ngayon. Pero sabi ni David, alam niyo ang ganda rito, sabi ni David, He is my owner, He is my shepherd, He is my controller, He owns me. Pag-aari ako ng Diyos, kaya wala kang kontrol sa sarili mo. Pag-araw ng linggo, sa Panginoon ka, kasi ang araw ng linggo, sa Diyos yan eh. Tapos sabi, hindi kasi pastor eh, naghahanap buhay ako. Hindi ka pag-aari ng Diyos. Aminin mo, hindi ka pag-aari ng Diyos. Bakit? Kung pag-aari ka ng Diyos, are you listening? Kung pag-aari ka ng Diyos, kinukontrol ka ng Diyos. Hindi ikaw ang nagkukontrol sa sarili mo. Tama? Amen po ba? Parang may nasagasaan na ako eh. Okay pa ba kayo? Di ba? Nag-uusap po tayo dito sa biyaya ng Diyos. Ang Panginoon ang aking. Di ba? Yan po yung Tagalog niya. The Lord is mine. Ang Panginoon ang aking owner. Ang Panginoon ang aking controller. Tapos pag napagsabihan tayo ng konti, bahala ka dyan, pastor, mag-isa ka dyan. Eh, sino nagkukontrol sa'yo? Ikaw ang Panginoon. Tapos sabihin mo, ang Panginoon ang iyong shepherd. Okay po ba? Happy birthday nga pala. Sino ba may birthday ngayon? Masyado kayong tensyonado. Nag-uusap tayo sa salita ng Diyos. Okay? Isa-isa na natin para kung saan pa tayo mapunta. Sabi ni David dito, hindi po ako pag-aari ang aking sarili, I belong to my shepherd. He owns me, He manages me, He controls me. Ang tipo po ng ganitong Kristiyano, okay, ay papakita o nagpapakita, okay, na tayo po ay binili lamang. Tayo'y binili lamang. Anong text ba yon? Alam niyo yun eh. Did you not know that you are bought with a price? And you are not of your own. Sabi ng Panginoon. Alala nyo. Okay? Urasan ko to, baka lumagpas ako eh. Okay. Ang sarap nitong lesson na ito mga kapatid eh. Alam nyo ba ang lesson ito ay pang 1 taon? 6 na verse. Brother Raymond, nakakuha ka na ba ng ganito? Ay, grabe ito, Brad. Sasabihin ko sa iyo. Ito, okay? Number 1, who is the Lord? Sino ang Diyos sa iyo? Sino ba ang owner mo? Ano ang pangalan nito? Di ba? Kaya dito po si David, sabi niya, sa verse 1, okay, hindi tayo alis dyan sa verse 1. At least, yeah, for we have verse 1. Thank you very much. 1 Corinthians 6:20. Okay, verse 1 ulit. Yan. Ang word doon is He. Di ba? Okay? The Lord is my shepherd. Nasaan ang He dyan, pastor? Di ba? Ang word pong Lord is a masculine. Okay? Yan ay Yahweh. Yan ay Creator. One of the Creator in the Trinity is Jesus Christ. Kaninang umaga sa lesson natin doon sa bulag, di ba? Ipinakita niya kung paano niya nilalang ang tao sa kanyang kamay. Nagdugdura siya at nagputik siya at ipinakita niya, nilagay niya doon at nagaling, gumaling. Di ba yung tinatawag ng mga doktor na kapag ka na sundalo ka at tinamaan ka ng bomba, natanggal yung isang parte, halimbawa natanggal tong parte ng mukha mo, para maibalik, kukuha ng laman sa medyo marami, di ba? Bandang puwet. Ilalagay doon para bumalik. Ang tao po doon ay ganun din. Nung pinakita ng Panginoon ito kung paano tayong create ng Panginoon noong araw,
At katulad ng Lord, Elohim, He is the Creator, ay doon po nakikita ang kapangyarihan ni Kristo na ang sinasabi pala ng David na naging hari ng Israel, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo na kanyang shepherd. Amen. John 10:27 and 28. Ano doon? Naalala nyo? Walang sino mang makakaagaw sa kamay ko at sa kamay ng aking Ama, sapagkat ang aking Ama ay makapangyarihan sa lahat. So the same word na sinabi niya dito, the Lord. Ang Lord po dito ay the Creator, the Elohim. Okay? So Jehovah, yan po yung mga pangalan na yan. Okay? Sabi doon ng Exodus 3:13-15, the great I am, the Lord God. Okay? Ang chapter po doon na Lord God na tinatawag, speak ng sinabi ni Moses doon na nung nandun siya sa burning bush. Sino naalala itong lesson dito? Di ba nung si Moses ay tumakas, dahil po nakapatay siya ng Egyptian, di niya matiis na ang kanyang kapwa Israelita ay sinasaktan, inaalipin na nga sila, sinaktan pa ng mga Egyptian sa galit niya. Kaya po nga, tama naman yon, si Moses ay magagalitin. Pero alam niyo po ba, kontrolado si Moses ng Panginoon? Di ba? Di ba nung sabi niya, bumalik ka doon sa Paraon, sabihin mo sa kanya na ako nagsugo sa iyo. Sabi, Panginoon, di pa ako marunong magsalita. Sabi ng Panginoon, sino ang gumawa ng bibig mo? Ikaw po, Panginoon. Naalala niyo po yon? Kaya dito ang sabi nung nandoon siya sa burning bush, sabi ng Moses, Moses, tanggalin mo ang tsinilas mo, huwag kang magyayabang. Lumagay ka sa tamang lugar. Ang iyong kinatatayuan ay hindi iyo. Ang iyong buhay ay hindi iyo. Yan ay binayaran ko. Yan ay kinait ko. Yan ay galing sa akin. Huwag mong ipagmalaki kung anumang talino mayroon ka, kung anumang galing mayroon ka, kung anumang pera mayroon ka. Yan ay galing sa akin, sabi ng Panginoon. Alisin mo ang iyong sapin. Sapagkat ang iyong tinutungtungan ay ano daw? Banal na lugar. Walang pwedeng mag-claim sa atin ng anumang bagay na mayroon ka. Mayroon kang magandang hanap buhay, may magandang sweldo, hindi yan galing sa iyo. Yan po ay bigay ng Diyos. The Lord Elohim or the Lord God. So yan po ang tinutukoy doon. And John 8:45 and 58, sabi ng mga Hudyo, inaakusahan dito po yung si Jesus, sabi ng verse 58 na, anong sinasabi mo, ikaw ang siya, o I am He. Hindi ko na ito naisulat dito. Ano po? John 8:40 o John 8:58 pala. Tingnan mo. John 8:58 ilabas mo. Okay? Meron po ba dyan? John 8:58. Yan. Okay? Sinabi sa kanila ni Jesus, katutulad sinabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham, sabi ng mga Hudyo, pambira ka. Kailan namin si Amang Abraham, yung kami nagmula. Tapos sasabihin mo, mula pa si Abraham, wala pa si Abraham, ikaw na. Nakita po ninyo ang mga Hudyong itong hindi maliligtas. Bakit sila hindi maliligtas? Patawarin ako ng Diyos kung ako yung nagmamalabis. Maliligtas ba ang kalitong klaseng mga taong walang pakikilala kay Kristo? Bilang siya ang creator, bilang siya naglalang? Hindi ba maliligtas ang taong yan pag ganyan-kanyang paniniwala? Walang kaligtasan yan. Kaya dito po sa atin, sa lugar natin, sa Bicol, nagsasabing Kristiyano, tapos mas naniniwala doon sa mga sinasabi-sabi ng mga may mumumu dyan, may... Anong klaseng Kristiyano yan? Diba? Naniniwala sa tradisyon. Diba? Na mayroon pa kaming narinig ng mga chismis. Pagka doon daw sa lugar na hindi ka pinagpala, lilipat ka ulit. Kasi parang hindi ka pinagpapala. Sino nagsabi sa'yo? Ay sabi ko nga, kung halimbawa ako ay isang magsasaka, at ang bus ko ay si Brother Joe, ilagay niya ako sa mabatong lugar, ay gagawa ko ng paraan para magkaroon ng lupang maganda roon. Hakutan ko ng lupa. Hindi yung asahan ka lang ng lupa katunga, doon na lang sa bato, magtatanim ka, hindi ka pwedeng mabuhayan doon sa bato. Gawa ka ng paraan para ikaw ay mabuhay doon. Hindi yung sabi ko, hindi ako pinagpala dito, alis na lang ako. Sino nagsabi sa'yo? Bago ka napunta dyan, are you listening? Bago tayo napunta sa lugar nating ito, bago kami pumunta dito, alam ng Diyos ang gagawin niya sa amin sa lugar na to. Hindi yung gusto namin ang masusunod, sapagkat pag-aari kami ng Diyos. Amen! Ganun po ang ganun. May mga tao hanggang ngayon naniniwala pa sa
Makakatakot sa lugar na ito. Mula nung kami napunta rito, ang dami sunod-sunod na kamalasan. Ano yan? May kapangyarihan ba yan sa inyo? Kung totoong Kristiyano ka, mas makapangyarihan ang Diyos ko kaysa sa Kanya. John 8:44, greater is He that is in me than him who is in the world. Tama ba ako? O 1 John 4:4. 1 John 4:4. Tingnan niyo po ito. Kung kayo po ay matatakutin, i-recite niyo ito pag natatakot kayo. Hoy! Sabi mo ganyan. Greater is He. Alam niyo yung mga alipuri sa Satanas, nagugulat din yan. Diyan, 1 John 4:4. Tingnan niyo, di ba? Sabi diyan, ye are of God little children, and you have overcome them. Talo niyo sila eh. Bakit? Because greater is that is in. Ito ang problema. Pag ikaw ay talo ng mga ganitong pangyayari, wala si Kristo sa puso mo. Tama? Wala si Kristo sa iyo. Bakit? Talo ka eh. Pero kung si Kristo na sa buhay mo, yan po ang tatakbo. Gulungan lahat yan. Kaya, nasasali ito. Pero anyway, the Lord is my shepherd. Isa pa po, yung binanggit ko na kanina, John 10:7-11, at particular verse 11, sabi ng Panginoon, I am the shepherd. Bakit po? Doon ko sa John chapter 10, pinakita niya na He is the good shepherd. Shepherd, I am the door of the sheepfold. Siya po ang pintuan, hindi ang simbahan natin. Ang pagpasok ng kaluluwa doon sa sheepfold ng Panginoon, ito pa isang bagay. Nakorek ako nung nadinig ko ito kay David. Di ba ang trabaho natin, hanapin natin yung nawawala? Hindi natin trabaho magligtas. Amen. Di ba? Ang trabaho natin, hanapin natin yung nalalagalag. Yun ang trabaho natin. Hindi tayo trabaho magligtas sa kanila. Tama naman yun, sabi ng mga men, mag-pray muna tayo. Lord, gamitin mo kami para makakilala sa iyo. Baka yun maimbita mo, makakilala sa Panginoon. Kahit sinong magaling na preacher dito, kung hindi siya ililigtas ng Diyos, hindi po yan maliligtas. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos. So dito ay mapansin natin. Verse 11, ang sabi niya doon, I am the shepherd. Ang ibig sabihin ni David po dito, in Psalms 23 verse 1, that the Lord is my owner. Pag-ari siya. Okay? Pangalawa, bago ako mag-point number 2, hindi ko naman ito tatagalan. Verse 1 again, Jesus is my shepherd. Ang katotohanan nito sa Old Testament, mga kapatid, ang works ni Jesus. Pastor, ang gulo mo naman kausap. Old Testament, tapos si Jesus. Si Jesus, New Testament. Kung ang pagkakilala niyo sa Panginoon niyo ay mababaw, hindi niyo malalaman. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was in the beginning, God created. Yung word na yon, sabi nila, let us. This is sabing, I will. Let us made man according to our image. Tanong ko po sa inyo, sino ang kausap niya? Sabi ng mga manalista, si ano daw yun? Yung agila daw yun naman daragit ang kausap. Sino sabi sa kanya? Kailan ba siya nabuhay? 1914. Now, di ba? Ang kausap po doon ng tinig, let us, is the tri-one God, na nandoon po na kung hindi dahil kay Kristo, walang anumang makikreate. Because Christ is the Creator. Amen. Ipinakita kanina sa ating lesson doon sa bulag eh. Kung papaano niya gagawa ng paraan ang lupa sa lupa na magkaroon ng connection sa kanyang karamdaman. Diba? Alam na alam niya yun kasi po yung in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God, and He created. Diba? Hindi po ang Diyos Ama nag-create noon. That is Jesus. Okay? So dito po ay mapansin natin na in reality, the works of Jesus from Old Testament to New Testament, His incarnation. Ito na naman. Magtatanong kayo, wala namang tatay si Jesus, nanay lang. Paano siya na-create? Anong sagot nyo doon? Ang sabi ng Bible, lalang siya ng banal na Espiritu. Therefore, ang tatlo po ay talagang may mga kanya-kanyang trabaho. In creation at ang pagkakaroon ng
buhay at laman. Okay? So, at least naunawaan po ninyo. The New Testament, ang incarnation ni Christ, ang kanyang works, at after His incarnation. So, David, dito po sabi ni David, Jehovah Jesus. Jehovah Jesus controlled, owned, and managed David. Ito na po. Okay? Sa Israel po, ang pagbibili ng isang tupa para ihandog sa templo, dahil nagkasala ako bilang Hudyo, pupunta ako sa pare, mayroon pong ilang klase ng pare. Mayroon pong mga nag-i-entertain na pare doon para kunin yung offering ng nagkasala, at mayroon pong inner place. Doon po sa looban na yon, ang nando lang po ay pinaka-high priest. Bawal po doon ang priest sa labas. Okay, nagkakaintindihan po ba tayo? Mayroon po doon malaking takip. Ang high priest po may malaking lubid na nakatali papunta doon sa mga priest sa labas. Mayroon siyang bell na malaki, sapagkat doon sa loob noon may dalawang apoy, na yun po ay apoy na kasabay mula nung si Elijah ay kumuha ng apoy mula sa langit. Hindi po pwede pag inamatay ang isa doon, kukuha ang high priest para sindihan yun, mamamatay siya. Pag hindi na po tumutunog yung bell, alam na ng mga priest sa labas, pinatay na ng Diyos ang high priest na yon, hihilain nila ang lubid. Nakuha po ba? Okay? So, kaya hindi ka pwedeng kumuha ng bato at kiskisin mo para sindihan. No. Kukuha ka dun sa kabila, mayroon po silang ritual na ginagawa, at pagkatapos isisindi sa kabila. Hindi siya pwedeng kumuha ng anumang pansindi mula sa kanilang sarili, sapagkat ang apoy na yon ay galing sa presence of God. Galing sa Diyos yun, hindi pwede galing sa tao. Walang kapangyarihan ang tao magbigay noon. Okay? Now, nung nandoon na po, pagbili nilang tupang iyon na napakalinis, yan po ay paduduguin. That's the type of price. And then, mapapansin nyo, na kung yun naman ay alagaan, at padadamihin para siya ang bibilhan ng mga nagkakasala at bibili ng pang-offering, lalagyan niya po ito ng tanda. Pero hindi yung pipiding ipang-offer. Alam niyo kung bakit? Mayroon na pong deformities. Are you with me? Hindi po ba? Ngayon ko lang ba ito nakwento? Hindi mo pwedeng bilhin yung para pang-offer. May diferensya, may butas. Amen! Diba? Hindi yan tatanggapin po ng Diyos. Bibili ka yung maayos, makinis, walang diferensya, walang butas, walang anong tawag dito sa galis ng aso, sa galis ng tupa. O galis tupa. Okay. Para, di ba? Wala dapat ganon. So, kaya lang, para mapaliwanag natin itong sinasabi ni David dito na may binubutas sa tenga, ay nilalagyan ng marka. Halimbawa, ang middle initial niya ay Raymond Villanueva. Lalagyan niya ng RB. Lalagay niya ito sa isang bakal, papasuin niya, at yung tenga, bubutasin niya, nakalagay ay RB. Kitang-kita yung RB doon na bakal na alambre. So, pag nakita ito ng kapitbahay niya na tupa, oy, nakahalo sa atin, kay Raymond yan, kasi may RB. Ang kinukunos talaga nito sa mga matatagal ng mga preacher, ang pagbubutas sa tinga ay isang tanda ng isang alipin. Noong panahon na may mga alipin noon, at ang alipin ito ay bibilhin. Are you listening? Ang alipin ito ay babayaran ng kanyang amo. Halimbawa, ang nagtitinda ay Sister Ira, Sir Ira, bibilhin ko yung alipin na ito at mapapasakin ito, bubutasan niya, Brad, at mga kapatid, ang kanyang tenga. At yun po ay pinapakita doon na pag-aari ko na yun dahil nabili ko na. Tama? Okay, ownership. Now, pero ito na po, ang usapan niyang ng slave na yan, within 7 years, na maganda ang trato ng kanya, pagkabili ko doon, at maganda ang trato ko doon sa alipin na nabili ko kay Sir Ira, magpapaalam yun within 7 years, malaya na po siya. Hindi ko na siya babalikan. Malaya na siya kasi nakapag-serve na siya ng 7 years. May connotation po ang number 7 sa Bible. Now, pero ito naman po ang kabila. Ang side naman ng alipin, dahil sabi ng alipin, Panginoon, napakaganda ng pinakita mong pag-aaruga sa akin bilang alipin mo. Bago ako aalis, ipapakita ko sa iyo kung ano ang aking isusukli sa iyo. Pupunta ulit siya doon sa pintuan. Magpapako siya doon ng isang matulis na bagay at bubutasin niya ulit ang kanyang tenga. Pagpapakita na yung pagbutas niya yung sa tenga ng siya kanyang sarili,
ipinapakita ko sa iyo, Panginoon, na napakaganda ng pagtrato mo sa akin. Habang nabubuhay ako, sa iyo na ako magsisilbi. Yan po ang mga tinuturo ng my shepherd. Okay? Yan po ang mga history tungkol dyan. Na kapag ang isang alipin ay napakaganda ng pagtrato ng kanyang amo, nakabili sa kanya, ay hindi na siya aalis kailan paman, kundi lalagay niya ng tanda ang kanyang tenga, bubutasan niya ito, pagpapakita na siya po ay habang buhay na magsisilbi sa kanyang Panginoon. Ganyan po tayo binili ng Panginoong Jesucristo. Amen? Ang malungkot. Gusto niyo ng malungkot na balita? Ang malungkot na balita, pagkatapos ng isang Kristiyano makilala ang Panginoon at nagsuko ng buhay, Lord, magmula ngayon, isinibigay ko ang aking buong buhay sa iyo. 1 year, 2 year, 5 years, 6 years, pagdating ng 10th year, nagalit sa kapatid, bahala na kayo dyan. Tama pa ba ang pagsusunod nila ng The Lord is my shepherd? Tama pa po ba? Kayo makakasagot. Tama pa ba ang sinasabi niyang, The Lord is my shepherd? Hindi na totoo ang mga sinasabi ngayon ng mga tao. Iba na. Iba na ang kanilang panukala, iba na ang kanilang plano na para bagang sila na ang nakabili ng kanilang sarili, sila na po ang nagpapaayos ng kanilang sarili, sila na nagkukontrol, sila na po ang lahat. Pero pag nakita mo may simbahan, tatanggal pa ng sombrero. Yan, saan madalas yan, nagbabasa. Pag may tatapat, tatanggal sombrero. Ano kami? Diba? Ang daming rituales. Pero sa loob ng mga puso nila, mga hungkag ng dumi ng hindi pagsunod sa sinasabi ng Bible. And number 2, aga pa. Kanina, who is the Lord? Sino ba ang iyong shepherd? Ngayon naman po, ano ang iyong karapatan? Wow, yan na tayo. What right does Jesus have to us? Ano bang karapatan mayroon si Kristo sa atin? Para tayo i-manage, para tayo i-control, para tayo ipag-arian. Number 1, yung binigay na text kanina, ano yon? Yung binili tayo? 2 Corinthians ba yon? Okay? Pakibalik mo nga yon, yung text kanina. Okay? Anong karapatan, okay, mayroon ang Panginoon sa buhay natin? Sabi dito, in the beginning, hindi pala yan. Isa na. Ayan, Corinthians 6:20. Ito po ang kanyang karapatan, mga kapatid. Kung Kristiyanong alanganin ka dito, hindi ko alam kung naiintindihan mo kung sino si Kristo sa buhay mo. Pero kung naiintindihan mo to, sabi niya, okay, sapagkat kayo binili sa isang halaga. Halaga lang naman pala, pastor eh. Halaga ba yun? Yung naputol. Kagabi yung ano ng mga men, di ba? Ang ganda ng siningit sa amin ni Brother Javier. Sabi niya, na ano siya doon, nag-react siya doon sa sinabi ni Brother Willie na, ano yun, pinagkait. Simpleng word na pinagkait. Sabi niya, Brad, wag ganyan. Bata pa yan pagdating sa mga ganitong larangan. Sabi ni Brad, wag naman ganyan. Parang hindi ko po kaya na parang pinagkait. Napakalalim po ng word na yan, sabi niya. Sabi ko, maganda ito. Mayroon kaming nai-impart sa aming kapatid na bago sa aming grupo. Bakit po? Ito po ang ibig sabihin niya eh. Yung pag hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak. Ang ibang rendition kasi hindi pinagkait eh. Di ba? Hindi niya pinagkait ito. Yung para bang naging sakim ka. Akin yan, bakit ko bibigay sa iyo yan? Anak ko yan, bakit yung papatayin yan? Pero ang Diyos hindi siya nagkait ng kanyang kay sa isang anak para sa iyong makasalanan at para sa aking makasalanan upang magkaroon tayo ng damit ng kabanalan. At iyong halagang ngayon, mga kapatid, na binabasta-basta ng napakaraming Kristiyano sa panahon ngayon. Biruin mo, Kristiyano? Kaya pala hindi naliligtas yung mga kaanak niya dahil nakikita sa kanyang buhay na wala namang pagbabago. Ba't tayo sasama sa simbahan yan? Kung wala namang pagbabago, siya nga, walang pagbabago. Hindi po ba? Kung ikaw mismo na nakatira sa tahanan yan, nakikita ng mga kamag-anak mo na hindi ka nagbabago sa iyong ugali, sa iyong nature, na dati ganin ka, hindi wala ka nang magbabago, pero nag-a-attend ka ng simbahan ito, may problema ka. Ang sabi dito, okay, binibigyan ng halaga
Ano sabi? Saan natin nilulatian ng Panginoon? Sa ating ano daw? Ano po ito? Basahin niyo po, ano ito? Anong ibig sabihin ng katawan? Kung dati ako yung naninigarilyo at makikita ng kamag-anak ko, hindi ko sila madadala sa simbahan kasi nandoon pa rin, hindi naman nawawala eh. Pero kung binili ka na ng Panginoon, dapat binago na ang puso mo, binago na ang bibig mo, wala na dapat yan sa buhay natin. Amen! Iyon ang masakit eh. Magpapakilalang kilala ang Panginoon, hindi mo nga alam kung sino ang Panginoon mo. Hindi mo nga alam kung gaano ka pinagsakitan ng Panginoon doon sa krus. Tapos ipapakita mo sa kamag-anak mo, nagsasami mo kay Kristo ka, tapos di mo nagbabago ang buhay mo. Ay, mayroon kang problema. Ito po yun eh. Lulatiin ninyo sa inyong katawan ang Diyos. Yung simple bang nakita ka sa restaurant, nag-Jollibee, wow, sana naman lahat tayo. Diba? Mas gusto ko pa rin yung paborito ko. Wag na. Diba? Sarap ang coleslaw din eh. Nakita ka doon, tapos dahil sa nahiya ka, hinulog mo yung kutsara. In Jesus' name, amen. Nakapag-pray na ako. Ha? Ang galing, di ba? Hinulog yung kutsara, nakapag-pray na daw siya. Sabi niyo, daming tao. Hinulog yung kutsara. In Jesus' name, amen. Okay, tapos na. Grabe. Kaya nilang gawin to, nagsisinungaling sila sa kanilang sarili. Now, mga kapatid, anong right ni Kristo para ipakita natin, lulatin natin siya sa ating mga katawan? Whether therefore you eat, you drink, whatsoever you do. Anong sabi? Sabi ng pamangkin mo, ang galing talaga ng tita ko, oh. Talagang makakajus talaga. Hirap na siya doon sa kanya ginagawa. Nagpipray pa, nagbabasa pa ng Bible. Kaya yung kanya mapamangkin, madadala niya. Paano kung hindi ka nagpapakita na makajus ka? Walang makakita sa kamag-anak mo, hindi mo sila masadala sa simbahan, kahit ilang prayer kang taon mag-pray. Amen po ba? Amen! Okay, so, iwanan na natin. Medyo masakit na sa tenga eh. Okay. Number 1 na right ng Panginoon sa atin, ang karapatan ni Kristo sa atin, number 1 sa kanyang creation. Sabi ni David, okay, He owns me. Hindi siya naging baby, hindi siya naging tatay niya si Jesse, hindi naging tao kung hindi ng Panginoon create ang kanyang tatay. At kilala niyo ba ang lola ni David? Sino ang lola? Si Ruth. Hindi yung Ruth natin, ha? Si Ruth sa Bible. Ang Ruth na ito ay hindi ito makadiyos. Ito po ay Moabite. Amen! Nakita niyo ba yung halaga ng isang hindi makadiyos? Pero binago ng Diyos ang pagkakataon. Nung sila po'y nag-isip na, punta tayo sa ibang lugar sa Amerika kasi taghirap na sa Pilipinas, ang daming gulo. Punta tayo ng Amerika, maganda roon, magkaroon tayo magandang hanap buhay doon. Alam niyo, paglipat nila, namatay ang asawa, si Chilion, si Malon, at itong nanay nila, umuwi sila. Akala ko naman, dahil umuwi na, akala ko bumalik na sa Panginoon, na-revive na. Alam niyo pala kung bakit sila bumalik doon sa lugar na yon. Nang dahil pala nalaman nila, nabalitaan nila sa kanilang kababayan na mayroon na pong pagbunga ng trigo. Minsan mga Kristiyano na, wala ring ibang iniisip kundi ang kanilang kakainin. Hindi ang espiritual na plano ng Diyos na kahit tayong walang kakainin, kahit tayong walang inaasahan, may Diyos tayong kasama. Ano man ang mangyari, hindi siya magpapabaya, hindi tayo iwanan man, ni pababayaan man. Alam niyo po ba ang verse na yon? May mga Kristiyano ngayon, wala na po yun eh. 2-5 na sila sa mata ng Panginoon. Now, He was the Creator, He owns me, He managed me. Sabi ng John 1:1, nabanggit ko na kanina. At ito na lang tingnan natin, Colossians 1:16, 17, and 18. Ang tatlong verse na ito ay pinapakita that Jesus, siya talaga ang nag-create. Okay, wag na yung John 1:1-3. In the beginning, God created, di ba? And ang verbo ay naging ano yun? And the Word was with God, and the Word was God. Colossians 1:16. Okay, yan na po, sabi ng Colossians 16, sapagkat sa pamagitan niya, sino po siya? Si Kristo nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakita at mga bagay na hindi nakita, maging trono at mga Panginoon, maging mga pinuno, mga kapangyarihan, lahat
lahat ng mga bagay na nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. That is Jesus Christ. Next verse. Okay? At siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay naiwakang sama-sama sa Kanya. Sa tingin niyo, sino ang tinutukoy? God the Father, God the Son, o the Holy Spirit? Sino po? And that is Christ. Si Kristo po yan. Next verse, last 18. Siya ang ulo ng katawan. Yun po ang katibayan. Hindi po pwedeng ang Father ang ulo ng simbahan. Tama? Okay po ba yun sa inyo? Well, may kukontra ba? Siya po ang head, not the Father. Christ is the head of the body, the church. Now, okay? The church. Who is the firstborn from the dead? Okay? Upang siya'y maging, ano daw? Preeminence. Siya ang uunahin sa lahat ng bagay. Paano yung pastor? Talagang nakikisama ka lang. Brad. Pagkisama. Uunahin ko ang Panginoon. Sige, buhos mo na lang sa akin yan. Basta ang Panginoon ang uunahin ko. Kaya hindi. Kaya yan. Kung ang Panginoon mo, ang iyong creator, ang iyong manager, ang iyong owner, ang iyong controller, kaya kang kontrolin ng Panginoon. Pero kung hindi mo nagagawa, you are not controlled by the creator, God, Jesus Christ. Malinaw na po? Malinaw na po ba? Hindi po ang pagiging Kristiyano niyo, hindi basta-basta. Huwag niyong gagayahin ang mga yan. Walang alam yan sa Bible. Amen. Darating panahon, mga kapatid, papatayin ako ng sino man. Pero di niyo alam ang advantage noon. Si Pastor Daria, tinutukan dyan sa taas na yan dyan. Kinasampa ng Armalite. Huwag kang mangaral dito. Kinasa. Dabira. Alam niyo ang isang advantage pag pinatay ang isang lingkod ng Diyos, mapapaaga ang kanyang pag-uwi sa langit. Amen. Praise God. Amen. Diba? Ano pang advantage? Magkakaroon ng pagkakataon, hindi na lang isa ang magpipreach, mas maraming susunod dahil nakita nila ang paninindigan ng pastor na nanindigan sa Panginoon. Mas maraming lilitaw. Talo pa rin sila. Tama? That is the advantage ang pagiging Jesus is your controller, He is your owner, and He is your Lord. Ang haba nito, sabi ko sa inyo mga kapatid, nasa verse 1 pa lang tayo. Okay? Pero tatapusin ko na to kasi alam ko, gugutom na rin kayo. Salamat po sa gamot na pinainom sa akin. Gumanda yung aking lalamunan. At may nagpipray na po para doon sa parehistro ng sasakyan. Purihin ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Amen? So, dito po ay sabi niya ni David, He is my personal shepherd. Biruin mo. Kasi marami kasing nag-aalaga. Sa aming mga leader, maraming mga malalaking tao, lalapit yan, Brad, punta ka sa akin. Ako shepherd mo. Parang ganun ba? Pero dito po sinabi ni David, He is my personal shepherd. Okay? In the flock, okay, the sheep, and each sheep individually ay object ito. Kilala sila. Diba? My sheep, ano yon? And they follow. Isa pa po yung sign na kung ang Diyos o si Kristo ang iyong controller, ang sheep hear God's voice. Tama? Eto na lang, pagdating doon sa mga kilos natin talaga, may nag-warning na sa iyo, Brad, wag naman ganyan ang kilos mo kasi nakakaya sa iba. Nakikita parang, di ba? Nananitili ka. Nagmamatigas ka. Sigurado ka ba na talagang ang Panginoon shepherd mo? Sapagkat kung Panginoon shepherd mo, alam mo kung paano kanya kontrolin. You hear His. Asan ang voice ng Panginoon? Asan ang voice ng shepherd? Nasaan ang voice ng shepherd? Dapat alam mo yan eh. May nagsabi na siya, may nag-warning, Brad, huwag naman ganyan, nakakaya. Sige ka lang. Tapos sasabihin mo kay Kristo ka, you are in Christ? Hindi siguro eh.
ikaw ang nagkukontrol, ikaw ang owner ng gusto mo, ikaw ang kukontrol ng gusto mo. Wala, hindi natin masasabi na totoo yung sinasabi mo. Sabi ni David, he is my personal shepherd. Okay? Alam na natin to. Okay? Now, sabi ng isang, ng Isaiah, sapagkat, Isaiah 56 verse 6, kung hindi ko nagkamali, lahat tayo ay parang tupa na gone astray, di ba? Yung nagka-wasak-wasak. Okay? Nagkaroon tayo ng kanya-kanyang sariling opinion. O, tingnan natin po para hindi tayo magkamali. Isaiah 53, verse 6. 53. 53. Okay? 5.3, Isaiah 5.3. Yan. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang. Ay, totoo naman eh. Iniwanan niya ang 99 para hanapin natin, wala na si Christ ngayon, mga kapatid. Are you listening? Wala na si Christ ngayon sa time natin. Tayo yung naghahanap ng nawawalang isang iniwanan ni Christ ang 99. Isipin mo yon. Iniwanan niya sa open ang 99 pirasong tupa dahil lang sa'yo na nag-iisa. Isipin mo yon. Kung gaano kamahal ng shepherd ang kanyang sheep. And we are all gone astray. Bawat sa atin ay lumihis. Lahat naman. Sabi nga ng mga kapatid natin, wala namang ngayang perfecto. Lahat naman talaga tayo nalihis. Ang tanong lang, ikaw ba ay nagpapakontrol sa iyong shepherd? Diba? Mayroon nagpapakontrol maliban sa ilan. Na hindi niya alam kung anong kalagayan niya, kung sino ang Panginoon niya sa buhay niya. Nagmamalaki pa eh. Dito ay sabi niya, lumihis tayo sa sariling daan. Yung gusto mo, ang gusto mo. Pero may hangganan yan. Okay? At ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Kay Kristo ipinasan yun eh. Nagbayad siya ng napakahalagang dugo doon sa krus na ultimong Sultan Bulkiah, kayamanan ng Saudi Arabia, hindi kayang tumbasan ang isang maliit na patak ng dugo ni Kristo sa kanyang tagiliran para ibayad sa iyo at sa akin. Hindi pwedeng tapatan ang kayamanan ng lupa ang isang patak ng dugo na yun ni Kristo na dinurog ang kanyang mukha para sa iyo at para sa akin. Hindi nila kayang tapatan yan. Tapos pagdating sa ganito, magmamalaki ang iba, ang Panginoon ko, ang aking pastol. Yung simpleng pagsunod doon, di mo magawa. Yung simpleng pagbasa ng kanyang salita, di mo magawa. Tapos, imbis na yung mga kamag-anak mo, madala mo, natuturn down ka dahil nakikita sa iyo ang ginagawa ng ibang tao sa labas, ginagawa mo rin. Ito po yung He is my shepherd. Wala na akong hahanapin pa. I shall not want. Bakit? Bakit ka naghahanap ng pakikisama? Kung talagang ang Panginoon ang iyong shepherd. Are you with me? Kapag sinabi mong I shall not want, wala na akong hanapin pa, bakit nakikisama ka sa ibang tao? Dahil ba sa takot ka? No, my friend. Kung talagang ang Kristo ang iyong shepherd nasa sa buhay mo, wala silang laban sa iyo sapagkat you are the Son of the King of Kings and the Creator of this world. Huwag mo kayong papakisamahan sila. Gagawa ka ng ginagawa nila, masisira ka doon. Now, balikan lang natin yung binanggit doon sa di ba? Sa John chapter 10, sabi niya, chapter 10 verse 11, the good shepherd giveth his life. Biro niyo, binigay ang buhay niya sa atin and gives the right to his own to manage us. Kaya niya binigay ang buhay ni Kristo sa atin para may karapatan siyang mag-manage. Ito ang problema. At dito na siguro ako magko-close. Hindi ko kayang tapusin mga kapatid, pero ito po ang binayaran ka ni Kristo para ma-manage ka. Are you listening? Ang problema, mga taksil tayo. Alam niyo yung salitang taksil? Yung makapili nung panahon ng 1945, naglalagay ng bayong, ay butas para di makilala. Meron mga kataksilan na yon. Sabi niya sa Panginoon siya, pero nagsisilbi siya sa Panginoon ng mundo. Tama? Doon tayo lumalabas ng mga taksil sa harap ng Diyos. Pag sa school, imbis na mag-soul winning, magkwento sa kaklasmate niyang paborito na yun na nga lang kaibigan niya sa school,
Ang pinag-uusapan nila puro mga kahambugan. Walang kwento ni Kristong namatay sa krus para iligtas siya. Anong klaseng sheep ka ng shepherd na nagbili ng buhay mo? Pag-isipan natin ito mga kapatid. Minsan iniisip ko, Lord, kasalanan ko ba na ako'y magbigay ng buhay nung ako'y maganda ang hanap buhay ko sa Makati? Sinurinder ko yon para sa'yo? Kasalanan ba yon? Hindi, sabi niya eh. Sa katotohanan, may bunga. May bunga mga kapatid. Diba, nakikita nyo? Nakikita nyo kung bakit tayo pinagpapala? Dahil doon sa pagsuko ng buhay sa Panginoon, na hindi tayo, na sasabihin ng Panginoon mo si Kristo, pero ang pagsisilbi mo, pinagsisilbihan mo ang Diyos ng mundong ito. Kataksilan nyo sa Panginoon. Pero binayaran ka ng iyong owner, napakalaking halaga, buhay ang kapalit. Tapos tayo pitik-pitik. Okay? Sabi ng Panginoon, you are mine, binayaran kita, binili kita, and then I am your manager, I am controller. John 15:13, sabi doon, greater love has no man than this. O, kita po niyo yon. John 15:13, that man, okay, lay down his life for his. Kaya huwag niyo sasabihin na nakikisama kayo, mamamatay ba siya sa'yo para ipaglaban ka? Oh, no. Hindi yan gagawin ng kaibigan mo. Pero ang kaibigan mo si Kristo. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Hindi yung pakikisama, kundi para makilala niya na siya ang iyong shepherd, siya ang iyong controller, siya ang magbibigay sa iyo ng lakas at hindi ang sarili mong galing. Amen? So dito po, balikan lang natin ng konti yung 1 Corinthians 6:19, sabi doon, ye are not your own and you are bought with a price. His cross, kanina, ang kanyang cross, namatay siya para sa iyo, para makontrol ka niya o para ma-guide ka niya. And letter C, ang kanyang care. Kanina i-cross, ngayon ay care. John chapter 10 verse 11 to 15, ang kanyang pag-aaruga, ang kanyang care, binigay sa kanya to manage our life. Ina-express ito ni David sa Psalms 23, na ang sabi niya, okay, ang kanyang owner, care for David. Paano paraan yung pastor mapapatunayan? Look at verse 2. He leadeth me. Saan? Saan siya nililid? Mga kapatid, huwag niyo sabihin na pag nagpipray kay Lord, lilipat ako at ang gusto ko, Panginoon, ay ito. He leadeth the sheep. Hindi yung ikaw yung magpipili kung saan mo pupuntahan. Ang Diyos ang maglilid sa iyo. Tama po ba? Minsan ngayon, mga panahon ngayon, Pastor, pakipag-pray po. Pupunta ako ng USA at nandun po ang aking trabaho. Ha? Ikaw na lang mag-pray. Bahala ka na dyan. Because the shepherd, are you listening? Naantok na kayo eh. Tapos na ako. Verse 2, pakilabas nyo. Ayan, mabira. Tutulugan nyo ako eh. Ano daw? Pinapahiga niya ako sa ano daw? Napakagandang pastula. Nandoon yung lahat ng pinakamatatabang dahon para masabsab mo. Nandoon lahat ng nutrients. Nandoon lahat ng kailangan mo. Tapos, Lord, nilipat po ko ng trabaho. Sa gusto ko. Saan doon ang shepherd mo? Di ba ikaw ang shepherd mo? Ikaw ang owner mo? Kasi wala kang Panginoon na hinihinga ng ano. Kaya dito po mga kapatid ay, to make the long story short, ang kanyang care. Una yung cross, ang kanyang care. Pangatlo, mayroon pa rin pa, Pastor? O mayroon pa, sabi ko sa inyo, pamawal dito eh. John 10:28 doon, no one can pluck them out of the Father's hand. His comfort. Komportable tayo, di ba? Alam natin na walang makakaagaw sa kamay niya at sa kamay ng Panginoon pag tayo ay nasa kalooban ng Diyos. Diba? Walang makakaagaw. Tingnan natin, John 10, ano yun? Yan, di ba? I give them the eternal life and they shall never, neither shall any man. Yan yung comfort doon. Yung cross, yung care, yung comfort. Nasaan ka pa? Because He is your owner, He is your controller.
Ang problema, di mo siya kinikilala. Kinikilala nyo ba ang Panginoon nyo? Amen. Last, ito na, tapos na tayo. What is the mark of the ownership? Nabanggit ko na kanina. Okay? The mark of his sheep. Okay? Sabi ko sa inyo kanina, bawat binibili, nilalagyan ng tanda kung aalagaan. Pero kung ito po ay ihahandog, dapat walang blemish. Okay? Okay? So, kasi po ito po ang maganda. Bakit po nilalagay ng tanda ng Diyos ang kanyang mga tupa? Okay pa ba kayo? Kasi, kung ikaw ang may-ari ng tupang ito, kahit nandoon siya nakahalo sa mga tupa ni Sister Tin, kahit pare-pares ang kulay, pare-pares ang itsura ng muka, pare-pares ang itsura ng paa, alam mo ang marka na inilagay mo. Are you with me? Alam niyo ba? May marka kayo ng Diyos. You are sealed by the Holy Spirit na kahit napakalayo mo, nakahalo ka sa iba, kilala ka ng iyong shepherd. That is the mark of ownership. You are sealed by the Holy Spirit of God. Luke 19:3, okay? Mayroon tayong mark na dadalhin. Ano pong dadalhin nating marka? If any man will come after me, pakilabas po. Luke 9:23. Ang sino mang susunod sa akin, let him take. Ano daw ang dadalhin natin? Ano po? Anong dadalhin natin? Nandiyan na ba? Okay. Anong krus ito? Ito na po ang krus niyan. Yung bang simpleng, pag sinabing pasan mo ang krus mo, yung simpleng hindi ka naiintindihan na maka-office mate mo, pasanin mo sila. Nakinig ba kayo? Hindi yung puro kareklamo, ano ba naman itong krus na ito, ang haba-haba. Lord, pwede bang putulan? Sabi ng Panginoon, pagmalo, sige anak, putulan mo. Kasi lagari, pinutulan niya. Do the work, do the work. Bigat talaga. Panginoon, pwede bang putulan? Ang haba pa talaga. Sige, putulan mo. Putulan naman siya, pangalawa brad. Ano yun? To the regions beyond, I must go. Panginoon, mabigat talaga. Ang daming problema na sa sagupa ko. Pwede bang putulan? Oh, sige anak, sige. Para sa alang-alang sa'yo, mahal na mahal kita. Ako ang kontrol mo, ako ang yung... Sige, putulan mo. Maya-maya, nakatatlong putol na brad eh. Ang gana, nagpatalang na siya eh. Ang gana, iksina eh. Pagdating sa 1 kilometro, nakita niyo yung mga kasama niya may mahabang cross. Laylay na yung dila sa pagpasan. Yung pala, may dadaanan doon na malaking bangin. Yung palang pasan nilang cross na mahaba, gagawin nilang tulay. Pagdating niya ngayon doon, dahil sabi niya, puro na lang itong problema, nagkaroon nga ako ng trabaho, puro naman ganito, nagkaroon nga ako, puro naman ganito, putol, sige. Ayaw niya magpasa ng cross. Pagdating doon sa malaking tatawirin, sabi nung cross niya, dahil pakaisin ng cross niya, ganito na lang kami. Ay, di nakaabot doon. Naunawaan po ba? This is the bearing of your cross daily. Katrabaho mo, kaopisina mo, manager mo, boss mo, kaeskwela mo, teacher mo, lahat yan ay cross, araw-araw na dala mo. Pag hindi ka marunong magdala, you are not qualified to be my disciple. Amen ba, mga estudyante? Sabi ng tuta namin, yes! Pinatunog na yung kain, gutom na yata. Diba? Kung sino man ang nanais, listen ha, ito na, dito tayo magkakapro. Nagnanais po ba kayo na sumunod, na tagasunod ng disipulo ni Kristo? Kunti na lang nakikinig. Ayaw ka magpasa ng cross. Tanggihan niya ang kanyang. Number 1, dapat hindi na ikaw ang nakikita, hindi na yung gusto mo ang nakikita doon. Number 1, hindi na daw ka. Sige, apihin mo ako, gawan mo ako ng lahat. May Diyos ako nagbabantay, akala mo, pinapatay mo ako ngayon, bukas, ikaw ang nasa ilalim, ako ang nasa ibabaw. Number 1, ano sabi dyan? Tanggihan ang iyong sarili. Huwag mong kilalanin yan, ha? Patay ka na matagal na! Namatay ka na sa cross kay Kristo, amen! Dapat wala ka lang hiya, wala ka lang kung ano-ano pa. Number 2, pasanin mo ang mga pag-uugali ng mga taong yan.
Sapagkat pag hindi mo kaya ang dalawang itong requirement ng Panginoon bilang isang disipulo, ano sabi niya? Hindi ka nararapat na maging katulad ng isang totoong disipulo. Naunawaan po ba ninyo ang verse 1 ng The Lord is my shepherd? Puro ka, kay Kristo ako. Mahal ko ang Panginoon ko. Sino ang controller mo? Sino ang owner mo? Sa simpleng pagpasa ng cross sa iyong school, lagi kang galit kay madam na napakasungit. Kung mag-assignment, get 1/4 set of 5 paper and 1 to 10, number 1, di ka pa nga nakapangalan, may number 5 na, paano ka nga makakasagot ng tama at paano ka makakascore? Sabi niya, isang araw, madam, sana maglaho ka na lang. Kung yun ngang simpleng yun, hindi mo mapasan sa buhay mo, hindi ka bagay na maging disipulo ng Panginoon. Amen! Tayo po'y magsitayo, baka kung mawasan ng boses, hindi ka magiging karapat-dapat na disipulo ni Kristo kung ganon ang iyong pag-uugali, pagkakilala sa iyong sarili. Ayokong magpasan. Ayokong di kilalanin sa sarili ko. Ako pa rin dapat masusunod. Kung anong gusto ko, kung anong nais ko, yun ang pakinggan nyo ako. Unawain nyo ako. Mayroon akong problema. Mayroon akong sakit. No. Kalimutan mo ang iyong sariling sakit na yan. Mag-submit ka sa kalooban ng Diyos at pagpapalain ka ng Diyos. Let's pray. Nagilang Diyos, salamat po sa hapong ito. Sa verse 1 ng sinulat ni David, wala pa po pala kami, Panginoon, sa comfort. Nagsasabi kami kay Kristo, pero wala pala kami. Kami pala nagkukontrol ng aming mga sarili. Kami pala mga owner ng aming mga gusto. At hindi namin nasusunod ang nais nyo sa buhay namin. Habang po nakayuko, nakapikit ang inyong mga mata, bago tayo mag-pray, nagagawa nyo ba ito sa taong nagbuhis ng buhay para maging kang righteous sa mata ng Diyos at napagtataksila natin ang Panginoon na nagbayad ng kanyang buhay para sa atin? Puro sabi tayo sa Panginoon tayo pero di natin siya nasusunod. Ultimong pag-deny sa ating sarili, gusto natin tayo pa rin ang kikilalanin at hindi ang bagong nilalang nasa buhay natin. At hindi ang pagpasa ng krus ang ating nagagawa, kundi ang gusto natin, maayos ang ating buhay. Bago po tayo mag-pray, may nais po ba kayong ihingi ng tawad sa Diyos? Panginoon, salamat po sa Psalms 23 verse 1. Ikaw ang present, ikaw ang kapangyarihan ko. Hindi ako dapat matatakot. Dumaan man ako sa kadiliman ng mga may kamatayan man, ninasa harapan ko man ang aking kaaway, kaya ko pa siyang alokin na kumain dahil ako'y relax sapagkat nandyan ang aking shepherd, nandyan sa tabi ko ang aking owner, nandyan sa tabi ko ang aking controller. Panginoon, patawad po kung nagagawan ka namin ng masama. Nagsasabi kami na sa iyo kami pero napagsisilbihan namin ang mga gusto ng aking laman, ang mga fleshly attire, ang mga fleshly desire ng aking laman, ang siyang napagsisilbihan ko at hindi ikaw. Patawarin niyo po kami, Panginoon. As we pray, nagilang Diyos, salamat po sa hapong ito. Salamat po, Banal na Espiritu, sa pag-infill, pag-indwell ng aming mga puso at buhay. Lord, bago po magtapos ang gabi ng linggong ito, bago man lang, Panginoon, mag-Lunes, kilalanin ka namin bilang aming controller, bilang aming creator, bilang aming owner, na siya, Panginoon, magmamanage, magkukontrol ng aming mga buhay. Lord, tulungan niyo po kami. Wala kaming magagawa kung wala kayo sa buhay namin. Guide us, teach us, lead us. Kontrolin mo kami, Panginoon. I-manage mo kami. Sapagkat alam namin, mas maganda ang buhay namin pag ikaw ang nasusunod sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. I-bless mo po ang lahat ng narito ngayon. Maging ang mga nasa labas, i-revive niyo po sila, Lord, sa iyong kapangyarihan. Patuloy namin hanapin ang nawawalang tupa. Hindi namin sila pwedeng iligtas, pero kaya namin silang tulungang makabalik. Ipapakita namin kung anong mayroong Diyos kami na nagkukontrol, mayroong Diyos kami na siyang nag-guide, na siyang nagbibigay ng manage ng aming buhay, na siyang mag-aari sa amin, mayroong pag-aari sa amin. Kayo po ang masunod sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name.
Amen. Amen. Let's call Brother Raymond para i-lead tayo sa ating